gabi, mga schoolmates! Okay, nandito tayo sa Colegio de San Lorenzo pa rin. Oo, alam mo... May tanong kami, Diyos, kasi medyo nagtatampo kami ni JV. Sobrang pagtatampo yung ginawa namin. Sobrang na-late ako. At least I'm here. Siyempre, hinabol ko pa rin kasi gusto ko makita ang mga Ruizans. Tuwo ko sa'yo. Kasi, ayan o. Pasalamat ka, sinusuportahan ka ng mga Colegio de San Lorenzo. Sobrang cute kasi ng mga Ruizans, di ba? So, dapat talaga punta ako. Kasi yung nakita ko, yung nag-host, nakita ko ang gaganda ng mga Ruizans dito. Sandali lang. Saan ka ba talaga galing? Yes, yun yung tanong. Galing ako US Embassy. Pumila lang ako. May appointment. May appointment ako. Pero ang ganda na usapan nyo nun, ha? Sex education. Last week, yun yung nag-trend topic na naman namin. ang sex ed, ang schoolmates dahil sa sex ed. Hindi yung sex ed ang nag-trend. Hindi yung sex ed. Pero yung schoolmates. Okay, so yan, very interesting story. Pero syempre ngayon, tuloy-tuloy pa rin yung mga pag-uusapan natin. Oo. Pero alam mo, kung last week, ikaw yung nag-tour sa amin dito. Sino naman this week? Balita ko, ikaw. Oo. So itutour tayo ni Hesa dito sa Colegio de San Lorenzo. Kaya panoorin natin ito. Watch this, guys! San Lorenzo Ruiz played a very pivotal role on the founding of CDSL. Pero ano nga bang totoong kwento ng kauna-unahang Pilipinong ipinakaman na maging santo? Sabay-sabay natin yan alamin. About the year 1600, ipinanganak sa Binondo, Manila ang half-Chinese, half-Filipino na si Lorenzo Ruiz. Bata pa lamang ay nakitaan na siya ng kakaibang interes sa pagsisilbi sa Diyos. Sa katunayan, naging katulong siya sa sakristan sa simbahan ng Binondo. But on the year 1936, hounded by civil authorities, napagbintangan si Lorenzo sa isang krimeng hindi naman niya ginawa. Humingi siya ng tulong sa mga kaibigan ng Dominican priest na kanyang napagsilbihan noong siya'y sakristan pa lamang. Isinama siya sa Japan upang doon na lang mamamalagi at ipakalat ang salita ng Diyos. Pero dahil mahigpit na ipinagbabawal sa Japan ang relihiyong Katoliko, agad silang dinakip at ikinulong. Lorenzo Ruiz and the 4 Dominican missionaries were subjected to inhumane torture para lamang isuko ang kanilang pananampalataya. Pero mas tumindi ang kanyang pananalig, handa siyang mamatay para sa kanyang pananampalataya at kung bibigyan man lang siya ng 1,000 buhay, ay ialay pa rin niya ito sa Diyos na kanyang pinaniniwalaan. Dahil dito, pinarusahan si Lorenzo kasama ang misyonaryo ng kamatayan sa pamamagitan ng paglambitin sa kanila ng pabaliktad. At matapos ang 2 araw ay binawian siya ng buhay dahil sa pag-ubos ng dugo at suffocation. As of today, the works and teaching of San Lorenzo Ruiz still lingers on the hearts of the Filipinos. Kaya naman, proud na dinadala ang mga Ruizians ang pangalan ni San Lorenzo Ruiz. At mukhang handa na silang tanggapin ang ating hamon ng talakayan. Dito lamang sa Schoolmates! My schoolmates at siyempre Heza JV, nandito pa rin tayo sa Colegio de San Lorenzo, Quezon City. Yes! And of course, nakakatuwang makita na gaya last week, kayong dalawa nag-host nun, talagang napakataas pa rin ang energy ng mga Ruizanese schoolmates! Di ba? Ayan! Thank you so much! At kaya naman para mas gawin pa nating mas masaya at mas energetic ang gabing ito, mamaya-maya, merong 2 grupo na magbabanggaan ng kanilang mga insights and opinions sa isang napapanong issue. And aside sa ating 2 debating teams for today, ay may chance din sumali ang ating mga schoolmates sa audience. Tanungin nga natin kung ready na sila. Ready na ba kayo, Ruizians? Yeah! Ayan, at mukhang ready na sila. At syempre, hindi rin magpapahuli ang mga schoolmates barkada natin na nanonood sa TV at via live stream. Kaya just follow us on Twitter and like us on Facebook dahil mamaya ilan sa inyong mga komento ang aming babasahin. Pero Heza and JV, ano nga ba itong trending issue na ating pag-uusapan? Narito po, panoorin natin.
Uy, JV, nasan ka na naman? Parang ayaw mo na ata umuwi, ah. O hindi ah. Busy lang talaga ako sa mga theater plays namin. Sayang naman yung na-review ko, di ba, bago ko umalis. Kunwari ka pa, ayaw mo lang pumasok, eh. Sa katunayan niya, namimiss ko na yung klase. Namimiss ko na kayo ni Hesa. Teka, nasan nga pala si Hesa? Ah, si Esa? Teka, hindi ko nga alam, eh. Wait. Teka, parang may dinaramdam yata. Esa. Problema nga. So, kumusta ka? Parang may pinoproblema ka yata binibining Esa. Ano problema mo? I just received a phone call. Hmm. It's my parents. I think they're gonna separate. Separate? Hesa, huwag ka nang malungkot. Sigurado naman ako, hindi nila yung natutuloy. Ikaw pa lang, sapat na para maging rason nila para hindi nila ituloy yun. Kaya huwag ka nang masad. I hope so. Uy, huwag ka naman malungkot, Esa. Nandito lang naman kami para sa'yo, eh. Smile na yan. Yee, Esa, smile na. Thanks, guys, ha? Because you're always there for me. I'm so touched. Pero, Siyempre. Jules, JV, what if na-experience yun rin ito? Separated na magulang? Mukhang hindi. Malabo yan sa Pilipinas. Pero paano nga if one day, nagising sila and they realize they don't love each other anymore? Or what if may pasa na dito ang divorce sa Pilipinas? Oy, Jules, sagutin mo nga yan. Hindi ka na nagsasalita dyan. Pero alam niyo, share ko lang sa inyo, JB Esa. Kasi sabi ng parents ko, pag pinag-isa na raw yung couple ng Diyos, hindi na raw ito pwede maghiwalay. Kumbaga, parang lang yung mainit na kanin na kapag sinubo mo na, hindi mo na siya pwedeng iluwa agad. Diba? May point ka, Jules. That makes me feel better now. So thanks talaga. Sure. Kayo mga ka-schoolmates, paeg ba kayong isabatas sa Pilipinas ang diborsyo? Ha? Alright, Hesa. Legalisasyon ng diborsyo. Yan ang pag-uusapan natin ngayong gabi. Medyo heavy. Isang sensitive topic na naman ang didiscuss natin for today. So, meron mga bang need na kailangan i-legalize ang divorce sa Philippines? Sasagutin yan mamaya ng ating mga schoolmates. Okay, pero syempre, yan yung pag-uusapan natin kasi actually ilang decades na rin pinag-uusapan to sa Philippines. Pero syempre sa kaalaman ng lahat, ang Philippines wala tayong divorce. Ang pinakamalapit lang natin na policy with regard to this issue ay annulment. Pero para syempre mas malinaw sa ating mga schoolmates, i-differentiate natin ang annulment sa divorce. Okay, so ang annulment, ito ay pag-nullify ng isang legal marriage. So in other words, it's the invalidation of a certain marriage. Okay? So hindi na valid yun? Yes, hindi na valid yung isang marriage. So, kumbaga, from the very start, may mali talaga yung marriage. Kumbaga, merong mga legal points na mali talaga. While, ang divorce naman, ito yung pag-i-end ng isang valid na marriage. So, let's say, kunwari lang, nag-asawa tayo, tas tama naman yung pag-aasawa natin, pero na-realize natin... Bakit? Example lang, na-realize natin after 10 years. Diba? After 10 years, parang mali parang hindi na ako happy, i-end natin. Or hindi ka na happy. Ang sakit naman, guys. Naniwala ba kayo sa hashtag walang forever? Diba? Ayan. So, pwedeng dito natin yung may apply. Wala nga ba talagang forever, Hesa? Kunwari lang naman. And another interesting fact about this topic, maliban sa Vatican, ang Philippines na lang ang walang divorce. Tayo lang sa buong mundo, maliban nga sa Vatican. And malaking rason dyan ang pagiging predominantly Catholic nation kasi nga we're very religious, di ba? And the church is against divorce. Ayan. So, magiging interesting ang mga points at sasagutin niya nating mga schoolmates dito sa Colegio de San Lorenzo maya-maya. Kaya naman para masimulan na natin ating talakayan, Hesa, sino nga ba itong dalawang grupong ating makakasama? Sila ang pinagmamalaking estudyante ng CDSL. Sila ang pabor na isabatas sa Pilipinas ang divorce. Let's all welcome Jeannie, Jillian, and Angel! Woo! Sobrang energetic. Yes. Hesa, pansin ko, all girls yung all pro-divorce girls mo. as a team. Siyempre, sa kaliwa ko, Hesa, ang Alright. anti-divorce group. Let's all welcome Kazu, Shaka, and Shek.
At maliban nga sa ating debating team, ay may chance din sumali ang ating mga schoolmates sa audience and social media. Kamustahin naman natin si JV! Yes! Thank you, Hesa. Ramdam na ramdam ko ng excitement nila dito. Di ba, schoolmates? Ayun, at syempre, handang-handa na ang Colegio de San Lorenzo to share their thoughts dito sa usapin kung dapat nga bang illegalize sa Philippines ang divorce. Kaya balik muna dyan, Jules and Hesa. Maraming salamat sa JV at syempre Hesa sa ating pagbabalik. Simula na ng ating mainitang diskusyon dito lamang sa Schoolmates. May pakialam ka! Schoolmates. At kanina nga, Diyos, nakilala na natin kung sino-sino ang mga schoolmates natin dito sa Colegio de San Lorenzo. Sila ang mga pabor at hindi pabor na illegalize ang divorce dito sa Pilipinas. And syempre, Hesa, for this segment, bibigyan natin ng tigto 2 minutes yung mga team leaders ng bawat group. At of course, tigwa 1 minute naman para sa mga succeeding speaker para to syempre sa ating argumentation. Kaya naman, huwag na natin patagalin pa. Let's start with Jeannie. We in the government side are in favor of passing the divorce bill into a law in the grounds of infidelity, abandonment, and domestic violence. Ngayon, dito sa Pilipinas, meron tayong dalawang uri ng paghihiwalay, ang legal separation at annulment. Sa legal separation, dito ay may kasal pa rin kayo, pero you don't have to live together. Sa annulment naman, magiging null and void ang kasal kapag napatunayan mo na before pa lang ng marriage, may grounds na. Ang mga grounds na pinapayagan lang sa korte ay impotence, homosexuality, psychological incapacity, mistaken identity, and shotgun wedding. So, ngayon, bakit pa nga ba natin kailangan ng divorce sa Pilipinas kung meron na tayong dalawang uri ng paghihiwalay? Ngayon, ang pinagkaiba ng divorce sa legal separation ay, ang divorce ay pwede kang mag-remarry. So, pwede kang magpakasal ulit. Sa legal separation, hindi ka na pwedeng magpakasal dahil may kasal ka pa rin. Sa pangalawa, sa annulment naman, at pagkakaiba nito sa divorce, sa annulment, null and void ang kasal. Sa divorce, may kasal na nangyari, pero kumbaga, yung kontrata nyo, terminated na. So, parang natapos yung kasal. At dito naman, meron pang isang ang divorce ay may posibilidad na mas maging mura kaysa sa annulment dahil ito ay state-sponsored. Alright, thank you. So, sinasabi nga ni Jeannie, no, 3 interesting issues that why we need divorce is infidelity, abandonment, and domestic violence. So, maganda sa sinabi niya, Hesa, no? Dinifferentiate niya yung status quo ngayon sa Pilipinas na we have legal separation and annulment, pero may benefits pa rin daw ang divorce. And also in terms of costs, di ba? Na mas mura nga ang divorce kaysa sa annulment. Alright, at tanongin nga natin ang di pabor. Let's start with Kazu. Ano masasabi mo? Ayun, let me just correct na there are 3 types of separation dito sa Pilipinas. Number 1 is yung annulment, which you have defined earlier. Number 2, meron tayong legal separation, which you said, maghihiwalay yung mag-asawa, pero mananatili silang mag-asawa, pero maghihiwalay sila bed and board. Number 3 is nullity of voidable marriage. Ito yung void ab initio na tinatawag. Ito yung may nangyaring seremonya, pero technically, hindi sila kinasal. Bakit? Number 1, maaari na walang lisensya yung nagkasal sa kanila. Number 2, maaaring may typographical error sa mga papel nila, and so on and so forth. Na before the marriage itself ay may mali. So technically, walang nangyaring kasal. So sa panig naman namin na makatao, makapamilya at makakabataan, naniniwala kami na hindi kailangan ng Pilipinas ng diborsyo dahil sa kasalukuyang panahon, kumpleto na at sapat ang batas na umiiral sa ating bansa. Unahin natin yung sinasabi nyo na sa domestic violence. Violence Against Women and Children Act 9262, pinoproteksyonan nun ang mga kababaihan. Ngunit, kung sasabihin nyo ngayon na ito ay sinasakop lamang ng legal separation,
nais ko lamang din linawin, may pang-aabuso at may pananakit na pisikal, hindi ba? Kung ito ay pisikal na pananakit lamang, maaari itong maging ground for legal separation. Maaari silang maghiwalay, pero mag-asawa pa rin sila. Pero kung may pang-aabuso, technically may violence na nagaganap, this is a continuous process. If that's the case, then ito ay ground naman for annulment. Ngayon, doon naman sa point na sinasabi nyo naman na ito ay mas mura ang diborsyo kaysa sa annulment, bakit kaya hindi na lang tayo makipagdialogo sa pamahalaan para pababain na lamang yung cost ng annulment? Kasi kung sa diborsyo, ang problema namin sa diborsyo, ipinapasok na rin dito yung tinatawag na irreconcilable differences. So, paano kaya yun? Alright, thank you so much, Kazu. Okay, kung merong mga magagandang points si Jeannie kanina, marami ding magandang points si Kazu. Especially, na-establish nila dito, Heza, na yung mga points nila would be makatao, makapamilya, and makakabataan. And sinabi niya rin na kumpleto na rin naman pala yung mga batas natin from the very start. So, ba't pa kailangan ng panibagong policy, which is divorce? And did you know that there are 3 different types? Akala ko annulment lang. Yes, and legal separation, di ba? Yes, but then he added also nullity, non-voidable marriage, na kung walang license and typographical error. Hindi ko alam yun so... Tingnan natin kung ano reaction sa next slide. Okay, Jillian? Ano masasabi ni Jillian tungkol dito? Napag-usapan nga natin sa annulment, nangyari yung kasal, pero hindi na mangyayari yung kasal at napatunayan from the very beginning na hindi na siya valid. Sa divorce naman, nangyari yung kasal at natapos ito. Pagkatapos mangyari ang hiwalayan, importante yung pagbibigay ng provision para dun sa pamilya, ang pagsusustento sa mga anak at sa asawa. At sa annulment, hindi obligado ang asawang hindi obligado magbigay ng sustento. Nasa desisyon na yun ng naghiwalay kung magbibigay siya doon sa kanyang pamilya, doon sa mga kung siya nakapagtagawid siya yung magdedesisyon kung magbibigay siya. Sa divorce naman, masisettle, makiklear, malinaw ang obligasyon ng paghiwalayan kung ano yung sa mga alimony na kailangan nilang ibigay. Thank you, Jillian. Thank you. Okay, so sinasabi nga niya, when it comes to annulment, so nangyari na yung annulment. What about the families? What about the children? Ano mangyayari? Kasi ang sinabi ni Jillian dito, kapag may divorce daw, malinaw yung obligations nung naghiwalay. Yes, lahat clear, di ba? Yes, kahit nakahiwalay na sila, pero meron pa rin mga benefits sa kailangang ibigay yung dad or yung mom dun sa children nila. And obligated sila. Yes. Okay, ano man masasabi ni Sharon? Ayun po. Kasi itong issue na divorce law, napakadaming masasagasaan na topic. Isa na dito yung economic. Sa mga karatig bansa natin na napasa na yung divorce law, yung mga family na nagsaseparate, yung mga naiiwan na mga anak, ang nagbibigay ng sustento ay yung pamahalaan. Pero isipin natin na kung ipapasa sa Pilipinas yon, kaya-kaya ng Pilipinas na suportahan ang bawat pamilya na maghihiwalay. Tas, according din sa US research, recently, 50% daw ng mga kasal ang nag-fail. So, kung sa issue nila na pwede mag-remarry yung mga divorce, hindi pa rin naman sure na magiging happy or magiging successful yung next marriage nila. Yun lang. Okay, thank you so much, Shaka. Okay, yung first point niya dito, Heza, economic. Yes. Yun nga, ipapasa kasi yung burden sa government eh. Yes. Kapag may divorce daw, yung government daw, yung magbibigay ng mga obligations or mga benefits para sa And children. can they handle that? Can they That's handle the each question. and every family unit? Especially here in the Philippines kasi ang dami nating mga iba't ibang priorities. And then another point na sinabi niya, may US research daw na 50% of marriages. Which is true ha, Really? 1 in 2 families end in divorce. So hindi raw assurance kapag may divorce, magiging stable din yung new marriage na kapupuntahan. Yes. Okay, anong sagot dyan ni Angel? Kung ano man yung klase ng paghihiwalay na yan, ang paghihiwalay ay paghihiwalay. Mas mabuti na maparaanan to sa mabuti at maayos na pamamaraan. So kasi sa annulment, masyadong mahaba at matagal yung proseso. Kasi pag divorce, mabuti kasi mabuti para dun sa buong pamilya. Kasi nga masisettle nila kung ano man yung mga differences nila at mapag-uusapan nila. Tapos, malalaman din nila kung ano yung mga provisions nga na hindi naman si gobyerno ang magbibigay. Kung hindi, yung mag-spouse, silang dalawang mag-asawa,
kung paano nila susolusyonan ang pagpo-provide para sa mga anak nila. Ngayon, yung sa maayos na pamamaraan, kasi ang tema ng annulment sa atin, pinapahaba ng gobyerno. Kadalasan, ang mga mabibilis na napoproseso, yung mayayaman lang. Yung mga mahihirap na hindi nila kayang magbayad, nauuwi nilang sila sa legal separation or nagko-cohabit na lang sila with other spouses. Yun yung nangyayari. So, mas gusto namin na divorce na lang. Alright. Thank you so much, Angel. So, sinasabi niya, at this day and age, you cannot avoid, magkakaroon talaga ng hiwalayan. From the very start daw, malinaw daw kasi kapag divorce. Yes. Diba? And nilinaw nila dito na hindi daw government ang obligated dito. Kasi nga, yung naghiwalay, yung mag-uusap, kung ano yung mga task nila. It's between them, di ba? That's right. Okay. So lastly, anong masasabi ni She? So, as of 2011, meron ng filed na 10,528 annulment cases sa Philippines. It is 133% increase from 2001, which is yung cases no 2001 is 4,520 lang. So, kung sasabihin yung mas mura yung divorce, magiging mas madali, di ba, yung process. Which means, kapag yung annulment is hindi na siya yung gagamiting option ng mga maghihiwalay, divorce na, mas marami pa rin makakapag-isip na mag-divorce. Which is, sa Constitution natin, hindi dapat. Marriage, according to Article 15, Section 2 of the Philippine Constitution, it is inviolable social institution, meaning hindi siya dapat i-invade ng government and hindi siya dapat pakialaman. So, first, yung Constitution natin is pinapangalagaan and binibigyan importansya sa yung marriage. So, kung ipapasa pa natin yung divorce, asa na yung pagbibigay importansya ng bansa natin sa marriage, di ba? Okay, alright, thank you so much, She. Okay, consti card na yan. Yes. Okay, nilatag yan yung constitutional card na unconstitutional daw siya from the very start na hindi daw pwede mag-meddle ang government dito. And kung pagbigyan ng option ng divorce, she's saying if we add this option, may possible reason na mag-increase pa yung divorce rate. Yes. Okay. Diba? So yan, narinig na natin yung mga points sa ating mga debaters. Alright, thank you so much, guys. And I'm sure maraming comments sa ating schoolmates. Kamusta naman natin si JV? Thank you, Heso. Pero bago yan, we would like to acknowledge the presence of all the faculty members na nandito ngayon at syempre, lahat ng students ng Colegio de San Lorenzo! Ayun, at heto nga, Jules and Hesa, may kanikilalang opinion ng ating mga schoolmates dito. Sino gustong mag-comment dyan? Ayan, si Kuya. Hi, Kuya. Anong pangalan natin? Pangalan ko po ay Job Buenaagua. O, anong tanong mo sa ating mga debaters? Well, assuming na naipasa yung divorce dito sa Pilipinas, pero kung may mag-file na couple, will it change everything? Magkakaroon ba ng, magiging okay ba yung emotional and psychological traits ng couple, especially their family? Diba, for me, 72% chance of rebellion ng bata ay maging possible. So, magkakaroon ba ng change ang divorce sa pamilyang Pilipino? Okay. So, yun, kung magkakaroon daw ba ng change emotionally sa maghihiwalay. Diba? I think para sa inyo yun. Yes, divorce. Yes. Okay. Meron ba raw change na mangyayari? Sa tingin namin meron kasi ang divorce ay dadaan siya sa masusing proseso ng ating batas at habang pinoproseso ang batas na ito, syempre merong reconciliation na nangyayari sa both parties, sa mag-asawa. So parang habang inaano siya na nakikita yung both sides na mag-asawa, nagkakaroon ng peace sa bawat isa. Ngayon, kung iisipin natin yung kapakanan ng mga bata, mas gugustuhin nyo bang magstay sa relasyon na unhealthy habang nakakita ng bata yung mga nangyayari sa bahay nyo, sa household nyo, kung pero naman kayong choice na baguhin yung sarili nyo nang magkahiwalay kayo, pero yung anak nyo, natututukan nyo na mabuti ng dalawa kayo, hindi ba mas maganda yung atensyon na mabibigay nyo kung hindi sa sariling problema nyo yung nakukuha nyo, kundi mas tutuon nyo dun sa bata? Alright, thank you, Jenny. Thank you, Jenny. May gusto sabihin si Kazu. Ano yun, Kazu? You are misleading people. You are misleading people. Now. May
misinformation na nangyari, pero let's save that for Yes. later kasi Hesa and debaters, meron tayong rebuttal time, okay? So Yes. painitin nyo pa yung mga punto ninyo. And maraming comments sa ating Facebook and Twitter accounts. Kamustahin natin si JV. Ano masasabi nila? Thank you, Jules Cesa. Alam mo, kung nag-iinit kayo dyan sa stage, mas nag-iinit ng social media natin. Alam mo, sinay ko nga yung page ng Schoolmates eh. Ang dami ng dumarating na tweet accounts and Facebook likes. Katulad ito, gaya ng pinadala ni Graciel Season Ramos. Sometimes, sa pagde-divorce ng mag-asawa, naaapektuhan ang mga anak. Handa ka bang isakripisyo ang sarili mong kaligayahan para sa ikasasaya ng anak mo? O handa kang isakripisyo ang kaligayahan ng iyong anak para sa sarili mong kalayaan? Ayon naman kay Robinson Lucenes, for me, hindi pa handa ang Pilipinas sa ganyang batas. Marami pang kulang about parental aspect. Magiging kawawa yung mga bata at divorced family. Kalimitan, kung sino ang may pera, sa kanya napupunta ang bata. Laging talo yung mahirap na parte. Diba? Sobrang init talaga, kaya patuloy na kayo magpadala ng inyong mga komento sa ating Facebook and Twitter account. Kaya balik muna dyan, Jules and Hesa. Salamat, JV. At sa aming pagbabalik, marami pa tayong pag-usapan tungkol sa divorce. Stay with us lang dito sa Schoolmates. May pakialam ka! Alright, and we are back, and of course, you are still watching as Schoolmates. Hesa, kanina napakaganda ng mga points sa binigay ng debaters natin. And of course, ito na yung pinaka-favorite part natin, ang rebuttal The time. rebuttal stage. Okay, pero Ayan. syempre, before we continue, di ba, mag-recap muna tayo na mabilisan sa mga sinabi nila. Yes. Dito muna tayo sa pro-divorce. Ano bang mga sabi nila kanina? So, sa pro-divorce, sinasabi nga niya, there's a difference between annulment and divorce. Okay. And they brought up nga mga important issues that with divorce, clear as day yung mga obligations Yes. between the two couples for the families, including kung may mga anak sila. Diba? Dito naman sa anti-divorce, ang pinaka nag-struck talaga sa akin yung sinabi nila, yung unconstitutionality. Kasi ang family nga naman ang pinaka-basic unit sa society natin. So kapag nakialam ang government dito, medyo delikado daw yon. Siguro let's start with that muna kasi Yes. sa legal basis muna tayo. Ito, sabi ng anti-divorce team, unconstitutional daw na magkaroon ng divorce sa Pilipinas. Ano ang sagot dyan ng pro-divorce? So actually, constitutional, hindi naman specifically sinabi na yung divorce. Pero nasa Article 2, Section 12, na hindi mangingialam ang gobyerno sa pagpapalaki dun sa mga anak. Pero paano kapag pumasok dito yung mga situations, yung grounds na na-mention namin prior, kanina, tapos paano lalaki ng maayos yung mga bata? Paano sila magpo-function? Kasi sa article na yun, nakasaad na kailangan magkaroon ng civic efficiency at moral character yung mga pagpapalaki sa anak. So, paano sila magpo-function well as a citizen of the Philippines kung hostile yung environment na kakalakihan nila? Hindi na raw productive ang Alright. family. Yes. Kasi may hostility na sa loob ng family. So, hindi raw siya maging unconstitutional. So, you use Article what? Yon. So, Article 15 naman ng Constitution, it's the family, for the family. 1, 2, 3, and 4. There are 4 articles in there are 4 sections in Article 15. 1 and 2 specifically is solely for marriage. It's protection of marriage as a viable social institution. And let me just sabihin na the family is the microcosm of the society. Napaka-importante para sa atin ng pamilya. Ngayon, kung ipinopromote natin ang divorce, bakit kaya hindi na lang natin i-promote yung harmonious relationship? We understand that there are differences along the way. Okay? But the point is, divorce is promoting irreconcilable differences as a ground for separation of the couple. Now, do you actually understand what is irreconcilable differences? That is a very vague term. It starts from the most flimsy excuse to the most serious one. From the most flimsy excuse, example, hindi kayo nagkasundo kung anong gusto yung sausawan.
patis ba, o toyo, o kung ano man. It's as flimsy as that. Do you even understand yun, yung mga points na sinabi niya kanina? May gusto sabihin si Angel. Ano masasabi mo? Well, never naman namin sinabi na ang grounds namin for divorce is irreconcilable differences. Kaya nga ang sinabi namin grounds kanina is infidelity, domestic violence, and abandonment. Yun yung mga grounds for divorce. Hindi namin sinabi na, may pinag-aawayan tayo, pwede tayo mag-file ng divorce. Kasi ang divorce for us is a last resort. Last resort na siya. And kailangan ma-work out pa rin ng couple before sila mag-file ng divorce. Kasi kaya nga may process eh. 'Di ba? Hindi naman porket, oo nga, ayoko nga ng patis. 'Di ba? Hindi naman pwedeng ganon. Last stage yung divorce. Ayan So, nililinaw ng pro-divorce na last stage daw yung divorce. Yeah. So, hindi porket kunwari, tayo ulit, nag-away tayo. Divorce tayo, nag-away tayo. Hindi as easy as that. Last, issue na lang to resolve yung divorce. Anong comment niyo? Si She? Actually, if binasa niyo yung House Bill 4408 by Representative Ilagan, nakalagay doon na yung grounds for divorce kasama yung irreconcilable differences. Aside from abandonment, which is in the grounds of annulment, 5 years and above abandonment, considered na yun for annulment. Excuse me, I'm not yet done. Yeah. Go ahead. So, yung next one is irreparable marriages. Dun sa binabasa mo rin na House Bill 4408, sinabi rin dun na divorce will not be entertained kung hindi nakasaad dun na sexual harassment. Nandun yung mga dahilan, di ba? So, parang parehas din yun sa amin na hindi siya i-entertain kung hindi mabigat yung rason. So, bago hindi namin sinabing hindi i-entertain. Okay. Ayan. Naging mainit na dito, Wait lang. Yes. Kasi marami na silang mga sinasite na mga house bills and mga articles sa mga constitution. Kung ano talaga included sa bill na yun. Okay. So ngayon, ang sinasabi ni Jeannie kasi, na hindi naman daw i-entertain ang case as divorce kung hindi siya pumapasok doon sa mga factors. Yes. Kumbaga, indicated naman daw doon sa bill na yun or whatsoever kung applicable sa for divorce. Pero ang sinasabi ni She, okay, tuloy mo. That's the point. Hindi nyo i-entertain if hindi included doon yung grounds, diba? What I am saying is, yung irreconcilable differences along with irreparable marriages, nakalagay yon as a ground para makonsider siya as divorce. Okay. Aside from sexual harassment, abandonment, violence, abuse, diba? It's in the bill eh. If you read the bill. Okay, wait lang po Ito, kasi so nakalagay naman pala, Jules. Ang pinag-aawayan kasi nila ngayon, kasi kanina sabi ng pro-divorce, wala naman daw sa points nila yung irreconcilable differences. Yes. Pero ang sabi nila nandun, okay, so siguro mag-agree muna kayo kung nandun ba talaga o wala. Then let's move on. Nandun ba o wala? Nandun po. Nandun siya. Nandun naman pala. Okay, nandun. Ang point lang nila kanina, hindi raw nila ginawang point nila sa debate. Sa debate lang. Bakit daw hindi? It's part of the divorce bill. Pro kayo for divorce bill, di ba? How are you going to clarify divorce bill kung hindi nyo lilinawin yung grounds ng divorce? Yun. Kanina, di ba? Sila muna. Okay. Go ahead. Alright, go ahead. Sa sinabi ko, nung una pa lang, kinlear namin yung grounds namin na mabigat na dahilan lang. Di ba? Kung nakinig ka kanina, sinabi ko yun. Okay. Sinabi pa naman, Jules. Si Kaso, ano yung In comment addition mo? lang, okay, here's the thing. If mabigat na dahilan lang, then why divorce? Bakit hindi na lang ulit annulment? Lahat ng gusto nyong grounds ay sinasagot ng annulment and legal separation and nullity of voidable marriage. Divorce, ang nadagdag lang sa divorce is irreconcilable differences. Hey. Sige, sagot kayo, Jeannie. Sagot kayo. So, ganito kasi, sa divorce, merong kakaibahan kasi dito, obligatory yung alimony. So, kasi sa annulment, di ba, parang choice ng father kung magbibigay siya or ng mother. Dito kasi, parang meron siyang obligation pa rin kahit matapos yung kontrata nila kung parang na-terminate na yung marriage nila. So parang dito sa divorce, ang gusto lang namin is, kasi yung annulment na matagal siya, costly. So dito, mas mura, mas efficient, at syempre, mas masasabi natin na through the process, merong reconciliation to both parties. Okay. Hold your horses. Okay, ganito yan.
Ang sinasabi Alright, kasi Jules. nila, Hesa, Yes. para yung 3 points, okay, what are those again? Yung infidelity. Yes, would you like to clarify para sa ating mga schoolmates? What was that again? Infidelity, yung Domestic violence and abandonment. Those 3 yung points nila. existing siya sa annulment and divorce. Yes. Pero sinasabi nila kanina, ang meron lang sa divorce, yung irreconcilable differences. Pero ang sinasabi ng grupo na to, okay, para malinaw tayo ang pinakapunto nila, may obligation kasi kapag sa divorce, or not only that. Aside from that. Yung kasi sa annulment, hindi consider yung infidelity, abandonment, and domestic violence. Ang iniano lang is psychological incapacity, homosexual, and mistaken identity, impotence, and shotgun wedding. So, hindi pala covered sa annulment yun. Sabi Only nila. through divorce. Tanong ako sa inyo, ganito. So, ano yung mabigat na dahilan nyo? Bakit ayaw nyo ng divorce? Kung ipapasa naman yun, ay hindi naman maaapektuhan ang mga tao na ayaw ng divorce. In fact, it's beneficial to those who seek divorce rather than annulment. So, parang, anong point ng pag-against ka sa isang bill na hindi ka naman apektado in the first place? Well, that would be that your statement or your argument is very much incorrect. Because I am a part of a family. Meron akong nanay at meron akong tatay. And I'll surprise you. Galing ako sa isang divorced family. Okay? Divorce? Yes. I came from a divorced family. So I know the grounds. Ano ba? The divorce is more than separation of couple. Wait, what I mean is, kung ayaw mo ng divorce, then wag ka mag-file ng divorce. Parang, kailangan to, parang it will be available to those who want Available lang yung service. So, sinasabi ni Jeannie, it's only applicable who wants divorce. Hindi naman lahat. You can choose from the options between annulment and divorce. Basically, ang gusto ng team na pro-divorce, maging accessible lang yung service na to para sa government or para sa citizens. Kung ayaw ninyo, they don't avail the service. Kasi no one is forcing naman. It's just an option. Okay. Diba? Alright, thank you so much, guys. Thank you so much. Diyos, nag-iinit na dito. Sobrang bitin tayo sa oras. Yes. 1 point lang yung napag-usapan natin. And I'm sure gusto rin makisaling ating mga schoolmates dyan. Nakasama ngayon si JV! Yes, thank you, Jules Cesar. Sobrang init ang talakayan natin ngayon. Pero alam mo, marami pang katanungan at opinion ng mga schoolmates mula natin dito sa audience. Sino may comment dyan? Ayun, kuya. Ay, kuya, dito tayo. Anong pangalan mo, kuya? John Marky Salazar. John. Anong course mo, John? PA Marketing. Ba't di ka course? Ay, ba't di ka sure? Ano? Hindi kasi, ewan ko. Ano? Hindi mo alam yung course mo? Ano? Basta pabor ako sa divorce. Tinapos niya ako agad. O bakit pabor ka sa divorce? Kaya yung sabi ni Miss Che, wait lang. Ni Miss Che. Kanina sabi niya, di ba, binibigyan ng government ng importansya yung marriage. So bakit mo bibigyan ng importance yung marriage kung yung mismong marriage parang hindi na sila masaya, parang ano na lang, parang sige. So in terms of emotions, yes. Actually, happiness. Good point to. Pipigilan ba ng government kung hindi na talaga sila masaya di ba? Yeah, kung wala na talagang choice. So ano masasabi niya dyan? Emotions ng couple yung pinag-uusapan natin dito. So yung issue dito is yung emotions of happiness. Yes. So, kahit nasabihin mong hindi ka na masaya, di ba, sa marriage. For example, siya, naghiwalay sila, meron silang anak. Do you think magiging beneficial yon para sa anak? Yung pinoprotektahan din ng state is yung mga bata. Kasi, right after ng divorce, yung mga teenager, nagiging nagiging rebelde. Kasi yun yung nakikita nila na wala silang proper guidance from the parents dahil naghiwala yung parents nila. So, main focus ng bansa is protektahan yung bata and part din yun ng UN Child Rights na magkaroon ng loving family and caring and loving parents na mag-aalaga doon sa bata. So, ayun lang. Okay. Wait lang Kuya NJV May magandang point dito si Kazu kasi baka ma-generalize natin lahat ng mga anak ng mga divorced couples. Sige, go Kazu. Yes, so yun, sabi kanina sa akin ni Jeannie, so dahil ba galing ako sa isang hiwalay na mag-asawa, rebelde na ako. Actually, not. Kasama ako dun sa bahagdaan ng populasyon na mga naghiwalay na asawa, na anak, na maganda naman yung naging
dating sa akin or hindi Bakit? ko yun nainda. Bakit? Siguro dahil masyado pa akong bata, nangyari yun. Okay. Walang apekto sa akin yun. But the thing is, social studies show that when divorce is tolerated, ang nangyayari is tumataas ang rate ng juvenile delinquency, criminality, out of school youth, and suicide. Paano kaya mapapaliwanag naman ng divorce yun? Okay. Yes. Hindi porket related sila, yung pagtaas ng delinquency, yung pagtaas din ng divorce, hindi naman ibig sabihin nun na yung divorce yung nagkukos sa delinquency. Maraming mga salik na pwedeng makaapekto doon sa delinquency, hindi yung divorce. So, depende rin naman din yun sa pagpapalaki ng mga, di ba nga ang state nagproprotekta doon sa mga bata. So, yung welfare pa rin ng buong pamilya, yung pinoprotektahan ng divorce. Okay, hold your Alright, points. before that, guys, Okay. Oh, may kasi tanong pa si nag-iinit Kuya. na si Balikan Kuya natin eh. si JV. Gustong-gusto niya nang sagutin si Che. Ano bang gusto mo sabihin kay Che? Okay, so yun, sabi mo na kung maghiwalay yung pamilya, paano mo nasabing magiging masaya yung anak o yung pamilya kung dun mismo sa marriage, di ba, hindi na masaya yung mag-asawa? So, paano mo masasabing magiging masaya pa rin yung anak, yung pamilya niya, magiging maayos kung yung mismong nanay at tatay niya, hindi na maayos yung, sa pamilya yun? Okay, anti-divorce. Kaya nga meron tayong legal separation and annulment, di ba? First sa annulment, bakit sobrang tagal ng process ng annulment, tingin mo? Dahil ang isang mga ginagamit na grounds para ma-annul ang isang couple is psychological incapacity. Yung part na yon, iniisip ng bansa, ng state, ng court na pwede pang maayos yung marriage. Hindi yung tatapusin mo kagad. Unlike sa divorce na kapag meron ka ng grounds, i-end na nila yon. Sa annulment, pag tinetest pa kung okay ba talaga, kung meron ba talagang defect yung marriage na yon, bago nila tapusin. So, nagkakaroon pa ng chance maayos yung kasal. For example, di ba sa divorce, hindi kasama daw yung irreparable marriages. Pero sa annulment, kaya hindi siya ginawang grounds kasi iniisip pa ng bansa kung maayos pa ba yung marriage na yon bago nila tapusin yon. Okay, thank you, Che. Alright, thank you so much, Che. Thank you, Che. Pero bago yan, meron pang itatanong dito. Wait lang. Sandali lang, guys. Meron pa dito. Ha? Hi, ate. What's your name? Celine po. From what course, Celine? Business Administration, Human Resource Development. Okay. So, anong gusto mong sabihin sa ating mga debaters ngayon? Antay po ako. Antay ako sa divorce kasi in the first place, yung sa marriage, kasi bago kayo magpakasal, marami kayong seminar na pinagdadaanan and dun sa seminar na pinagdadaanan ng mga ikakasal, yung mga points na, yung mga grounds na binanggit kanina for divorce, dinidiscuss na doon. So, dapat decided kayo bago kayo magpakasal in the first place. Kaya dapat kahit annulment or legal separation or divorce, hindi talaga ako pabor kahit ano doon. So parang papasok ka sa isang battle, dapat prepared ka with your gears. Dapat well prepared Yes, ka. and also Yung before sinasabi daw magpakasal, may mga seminars daw. Oo. So bakit yung mga couples na yun, kung may mga problema sila, bakit hindi lang muna sila mag-seminars? may mga seminars naman pala eh. Oo. Paano Angel? Meron nga, pero lahat ba ng bagay, katulad ng mga pinag-aaralan natin, lahat ba alam natin, you can never be prepared for anything. Kaya nga meron pa rin mga nag-aanal, hindi naman natin masisisi kung ako kunyari nag-asawa ako. Tapos hindi mo nga malalaman, 'di ba? Ang sinasabi nga nila, hindi mo malalaman yung totoong ugali ng tao hangga't hindi mo nakakasama sa iisang bahay. Oh. Okay, so iba yung before ka ikasal kasi araw-araw mo na sang kasama. So hindi pala problema ang pagdi-divorce, but it will be the solution. That's right. Sabi nila. Yep, Kajo, ano masasabi mo? So if we are trying to tell na yung problema ay nag-surface, say, magbigay tayo ng time span, say 10 years after the marriage, at saka nag-surface yung problema, meron kayong hindi pagkakaunawaan ng kayong mag-asawa, bakit natin nga kailangan ng divorce? Meron naman tayo, ang batas ay naghanda ng sapat na probisyon, legal separation, annulment, and nullity of voidable marriage. Kung meron ng mga nag-e-exist na batas na ito, lahat ng kailangan nyo nandito na. Ang tanong lang naman namin, sa divorce, ang dinagdag lang ay irreconcilable difference.
that's the bill the people, Gabriela Partilis is proposing. Okay. Okay, thank you so much, Kazu. Diyos, nag-iinit na dito sa stage and I'm sure sa ating Facebook and Twitter accounts, nag-iinit ulit ang diskusyon and mga comments ng mga schoolmates natin. So, kamusta ulit natin si JV? Thank you, Juices. Alam mo, chinek ko ulit ang Facebook natin at Twitter account. May nakita lang ako dito, nakakatuwa. Sabi ni Soraya Ina Lazaro, dapat alamin natin ang mga factors kung bakit madami ang naghihiwalay. Kadalasan dahil sa pagtataksil, pero mas matindi ang pang-aabuso. Babae man o lalaki, nakakaranas ng pang-aabuso. Isipin natin ang mga bata, kung makikita nila na may bugbugang nangyayari sa tahanan, maaari magkaroon ng trauma ang bata o makita nila na okay lang yun, nakikita nila sa magkasama pa rin, O baka makita nila na okay lang yun kasi magkasama pa rin yung mga magulang nila kahit nagpipisikalan na. Ito naman, ayon naman kay Arvin Malabanan, ang bawat tunay na solusyon ay inaayos ang tunay na sanhi ng problema. Pero ang divorce ay hindi inaayos ng tunay na sanhi ng problema pagkat ang tunay na kasal ay walang mali. Kahit saan mo tignan, ang problema ay nasa tao na gumugusto at gumagawa ng masama. Kaya ang divorce ay hindi tunay na solusyon! Di ba? Kaya magbabalik pa rin ang #1 debate show ng bayan. Ito ang Schoolmates! May pakialam ka! Welcome back and you are still watching Schoolmates. JV Hesa, ang ganda ng debate natin tonight. Sobrang intense dito sa stage, JV. Lalo na sa social media, kung nakikita nyo. Alam mo, pag wala yung camera dito sa stage, nag-aaway talaga yung mga debaters natin. Sobrang kulang tayo sa oras. Pero nandito na tayo sa point na to para marinig JV Hesa yung final statement ng bawat group natin. And we will start with Kazu. Ayun, sa pagtatapos kaming mga anti, ay mananatiling anti-divorce dahil naniniwala kami at totoo naman na ito ay unconstitutional at hindi nito nasusuportahan yung mga kabataan, yung bunga ng divorce, hindi nito nasusuportahan yon. Masalimuot na proseso ang divorce para lang tong maamong tupa, pero kung kumagat parang buhaya. And kung titignan natin, ang kabataan, meron tayong karapatan para sa isang buo at matibay na pamilya. Yun ang i-promote natin, huwag ang divorce. Tandaan natin na tayo na ang susunod na huhubog sa bagong henerasyon ng pamilyang Pilipino. Yun lang po, salamat. Thank you so much, Kazu. Thank you, Kazu. And and I'm sure, hindi naman pakapaghintay si Jeannie. Jeannie, ano masasabi mo? Okay, i-clear ko lang yung paulit-ulit yung sinasabi na irreconcilable differences. So dito, sa divorce kasi, paulit-ulit lang kayo yung irreconcilable. So hindi maaayos. Yun yung meaning hindi maaayos. So kung hindi na maaayos yung problema, bakit hindi nyo solusyonan ng isang matibay na action sa pamilya nyo? Para rin sa ikagaganda ng pamilya nyo, yung relationship nyo sa isa't isa, dun yung makikita na pwede nyo palang ayusin, pero hindi na nga lang kayo together. Alright. Thank you so much, Jeannie. Ayan, we heard the final statements of our debaters, pero syempre, pakinggan din natin, tayo makuhos. Ikaw, Hesa, for someone who came from the USA, anong tingin mo dito sa issue na to? Okay, sa States kasi, di ba, 50% of marriages ends up in divorce. Meaning, 1 in 2 families, it ends up in divorce. So, nakakalungkot talaga. Pero for me, kasi pro ako. Kasi kung unhappy ka naman sa isang relationship, why not separate? But of course, yung obligations of being a mother and being a father is not being forgotten, di ba? Because that's what's important between 2 families is how the kids will endure this process, di ba? So yun lang yung para sa akin. And even though pro-love ako, minsan kasi in some situation, in some cases, love is not enough. Love is not enough. Yes, you need to be practical as well, no? Yes. That's right. Maganda yan. Oh. Ikaw, JV. Ako, total, sabi na rin naman nila lahat. Sana, before tayo gumawa ng aksyon, i-take consideration muna natin yung mga bata. Diba? Kasi kapag nag-divorce kayo, children have to choose one parent. Yes. Diba? And dramatically, magkakaroon ng change ng role yung other parent.
Or they will split the time between the mom and the dad. Diba? So sana pag-isipan maigi kahit yun. Ikaw naman, Jules, ano masasabi mo? Ako naman, two perspectives. Una, siguro for the benefit of the Catholics dito sa Philippines. Kasi hindi na-bring up yung Catholic card ngayon. Diba? Actually, that's the first time. Surprising. So ngayon, i-bring up ko na lang siya na sa Catholic point of view, ang marriage kasi ay isang sacrament. So it's a covenant, it's a vocation. So it's really hard na pinasok mo itong isang promise mo sa bawat isa, di ba? Nanumpa ka sa harap ng Diyos sa kanilang paniniwala, tapos bigla mo babaliin. So that's on the Catholic point of view. So mahirap siya i-break. On the secular point of view, from the very start, I see it, ang divorce is an easy way out. At sa tingin ko, hindi niya masosolusyonan lahat ng mga problema. Kumbaga parang nagka-problema tayo bilang mag-asawa, ayoko na. Divorce na lang tayo. So baka posible kasi ganun yung mangyari. And kung hindi naman talaga masasalvage ba, hindi na masisave ba yung marriage, we have the laws. Gaya na sinabi ng grupo dito, we have sufficient laws, I think. Number one, we have legal separation, we have civil annulment, we even have church annulment. And number four, gaya na sinabi ni JV, I agree, yung mga bata. Kasi kung hindi stable ang family natin, let's also think about society. Family is the most important basic unit in our society. So kung hindi stable ang family, hindi stable ang lipunan. And at the end, it's all about commitment. From the very start, kung sa tingin mo meron kang issues with your partner, don't commit. Diba? Yun lang. Ikaw ba, Jules? Committed ka ba ngayon? Secret. Let's see. Pero yun. Si Kuya JV naman. JV, committed ka na ba ngayon? Single po. Single. Si Ate Esa. Si Ate Esa. Ayan, okay. Madaya. At dyan po nagtatapos ang ating napakagandang debate. Alam mo, yung maganda dito sa schoolmates, hindi namin sinasabi kung ano yung tama na side. Yes. Okay? Binibigyan lang namin kayo ng mas malawak na perspective sa bawat issue. And also, you're entitled in your own opinions naman, di ba? And I'm sure, gaya ng experience namin dito sa Colegio de San Lorenzo, maging mainit ulit ang discussion natin sa PLM. Okay, tama. Ang pamantasan ng lungsod ng Maynila, nandun po kami next week. Yes. Ano ba yung mga issues na pag-uusapan natin? Ang topic namin for next week ay kung dapat mangibabaw ang environmental protection or pagsulong ng bansa through commercialism or industrialization. Mabigat na naman yan. Medyo economic yan. Yes. At syempre, maliban sa ating mga schoolmates natin dito sa Colegio de San Lorenzo, ayun, maraming salamat. Nagpapasalamat din kami sa mga nanonood sa kanilang TV at nakisali sa ating social media account. Diba? Ituloy lamang po ang pakikialam. At sa mga mahalagang issue, and please do like our Facebook and Twitter account. Yes. Alright, Jules, JV, would you like to thank your sponsors? I'd like to thank Albert Muto for my hair. And of course, please watch Good Morning Boss every day from 7 to 8 a.m. on PEB4. Okay, I would like to thank Sir Mo of Magic Potion. And guys, gusto ko lang i-invite sa pinakabagong musical play ng taon, ang #popular, Paano Kung Naging Pinoy si Kiko ng Philippine Stagers Foundation this coming August up to March 2016. Wow! Supportahan natin si JV. Sana po mapanood yung lahat. Ayan. And I would like to thank Sanda Fashion by Mingo for my outfit for today. Ayan. Thank you so much. Alright, guys. And with that, sa bawat usapin, sa bawat issue, may boses ang kabataan. Sumali, makinig at makiisa dahil opinyon nyo'y mahalaga. Kaya naman, sabay-sabay natin isigaw sa buong mundo. Schoolmates, may pakialam ka! Isigaw ang tinig mo, ihayag sa buong mundo ang